SS-klaseng mamamatay na mga ngaso. Naisip ni Kim Gong-jae, ito ang katapusan na ako mismo ang lumikha. Habang pumapasok ang grupo sa apokalipse, naisip ni Kim Gong-jae, ang konstelasyon ay magiging lalo pang mapanganib sa'yo, Death Sovereign. Mag-ingat ka. May lumitaw na paalala mula sa sistema. Ang hindi namamatay na ebanghelista ng kaligayahan ay nagnanais na puksain ang lahat ng nanghihimasok. Kasunod nito, natuklasan ang katangian ni Sister Holy Sword mula sa hindi namamatay na ebanghelista ng kaligayahan. At isa pa, ang hindi namamatay na ebanghelista ng kaligayahan ay ang ika-4 na Sister Holy Sword na iniwan ni Lefanta Aijim, ang sakripisyo. Sumigaw si Viper, abay hayop. Ang hangin na ito. Mabubuwag tayo. Sumigaw si Heresy Inquisitor, kumapit ka sa kanan kong paa. Huwag bibitaw. Banal na teknik, Diyos ang transmisyon. Diyos ang transmisyon. Diyos ang transmisyon. Habang sabay-sabay silang nahuhulog, magkahawak. Sigaw ni Viper, hoy. Bakit ako ang huli? Sagot ni Heresy Inquisitor, dahil ikaw ang pinakawalang silbi sa grupong ito. Tawa ni Anastasia, ayos yon, bata. Kailangan ko kayong lahat na sabihin sang-ayon kayo sa kakayahan ko. Sabi ni Kim Gong-jae, sang-ayon ako. Sabi ni Heresy Inquisitor. Sabi ni Countess Nisha, sige. Reklamo ni Viper, hayop, sige na. Sabi ni Paladin, sige. Sigaw ni Anastasia, teleportation. At sila'y sabay-sabay na lumapag. Narinig ni Kim Gong-jae ang isang boses na nagsabi, hindi ko kayo palalagpasin. Naisip ni Kim Gong-jae, ang mga yon ay. Umingay ang boses, umawit kayo, aking mga apostol. Naisip ni Kim Gong-jae, sila ang sumalakay sa mundo ni Reviel. May anunsyo mula sa sistema, ang hindi namamatay na ebanghelista ng kaligayahan ay nagdeklara ng digmaan laban sa inyo. Habang umaawit ang mga bata ng Lula, sigaw ni Viper, ano, habang tinatakpan ang kanyang tainga. Nagpatuloy ang awit ng mga bata. Sigaw ni Anastasia, isa itong psikolohikal na gamitin ang inyong aura bilang pananggalang. Sigaw ni Heresy Inquisitor, Count. Bigyan mo ako ng pera. Daing ni Countess Nisha, lintik. Baka pati bank account ko masira dito. Sagot ni Heresy Inquisitor, mas mabuti na yon kaysa bungo mo ang mabasag. Sigaw ni Countess Nisha, 15% tubo. Sigaw pabalik ni Heresy Inquisitor, walang tubo. Inis na sabi ni Countess Nisha, ano ba itong klaseng, sumingit si Paladin, Nisha. Ilabas mo na yang pitaka mo o papatayin kita. Mura ni Countess Nisha, lintik di. Mabilis siyang nagsambit, withdrawal, walang hanggan. Palitan ng user. Cult interrogator. Bumagsak ang ginto mula sa langit. Aktibado ni Heresy Inquisitor ang kanyang kakayahan, banal na teknik, debosyon. Banal na transmisyon, pagpapalakas ng aura, at resistensya sa psikolohikal na atake. Mga target, ang Count, ang Cult Interrogator, Death Sovereign, ang Black Dragon Guildmaster, Holy Knight, Viper. Walang takdang limitasyon ng oras. Nagwala si Countess Nisha. Ang pera ko. Malulugi pati ang tower kung itutuloy ko pa ito. Tapusin na natin to kung ayaw ninyong magutom. Tumawa ang hindi namamatay na ebanghelista ng kaligayahan, ganyan ba kayo kalakas para madaig ang awa, pagsamba, at ang pinagmulan ng lahat ng ito? Nagpatuloy ito, pinaghirapan ko pang itago ang aking presensya para salakayin kayo. Naisip ni Kim Gong-jae, ang piraso ng Holy Sword. Deklara ng ebanghelista, walang silbi, mga taksil. Hindi matitinag ang katapatan ko kay Lefanta Aijim. Naisip ni Kim Gong-jae, ginamit ni Reviel ang piraso ng Diyosa ng Proteksyon upang saksakin ang sarili at maging konstelasyon. Kahit bahagi lang siya, may potensyal siyang maging tunay na konstelasyon. Sigaw ng ebanghelista, pupuksain ko kayong lahat para linisin ang daan ng paniniil na nais tahakin ng aking Panginoon. Naisip ni Kim Gong-jae, ibig sabihin, maaaring maging bagong konstelasyon din ang pera. May anunsyo mula sa sistema, ang hindi namamatay na ebanghelista ng kaligayahan ay may matinding galit sa iyo. Sigaw ng ebanghelista, mga apostol, umawit pa ng mas malakas. Lalong lumakas ang awit ng mga bata, ula. Lula. Daing ni Viper, hoy, hanggang kailan natin to kaya? Sabi ni Anastasia, masakit ang ulo ko kahit may pagpapalakas. Reklamo ni Countess Nisha, hindi nyo pa ba kayang tapusin iyang mga yan?
Nabuksan ko na nga ang isa sa mga pondo ko para sa emerhensya. Sabi ni Kim Bong-jae, Count, bakit hindi ka nalang magbukas ulit ng isa pa? Sigaw ni Countess Nisha. Aba, lumingon si Kim Bong-jae at nag-udyok, maging galante ka na sa stage na to. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagdeklara, daang kaluluwang reinkarnasyon. Naisip ni Kim Bong-jae, ang detalye ng minamahal kong daang kaluluwang reinkarnasyon ay ang mga sumusunod. Lumabas ang paalala mula sa sistema, ranggo, larara. Epekto, maaari mong buhayin ang mga taong iyong pinatay. Hindi nila mamanahin ang mga kasanayan nila noong nabubuhay. Gayunpaman, kung nais mo, maaari nilang panatilihin ang anyo at alaala nila. Kung hindi, babalik silang parang halimaw lamang. Gayunpaman, maaari mo lang itong gamitin isang beses kada linggo. Naisip ni Kim Bong-jae, ito ang pinakaimportanteng bahagi. Sumigaw siya, daang kaluluwang reinkarnasyon. Biglang lumitaw ang isang kalansay. Gulat na tanong ni Anastasia, mga kalansay. Tahimik lang ang Sword Emperor. Habang patuloy na umaawit ang mga bata, lula-lulay. Sumugod ang mga kalansay. Sabi ng Sword Emperor, naiintindihan ko na. Sinusubukan ng mga batang iyon na guluhin ang kalaban gamit ang masasayang alaala, pero wala namang ganoon ang mga kalansay, kaya hindi iyon umepekto sa kanila. Ang mga kalansay na pinalabas ni Kim Bong-jae ay umatake sa mga batang umaawit. Tumawa ang anding Evangelist of Happiness, walang kwentang paglaban. Pagugupo namin kayo sa dami namin. Sabi ni Kim Bong-jae, tama. Kahit hindi makapanakit ng pisikal ang mga ito, may lamang pa rin kayo sa dami. Iyon ang dahilan kung bakit kayo naging kampante na umatake sa amin. Pero sinabi niyo na rin kung paano namin kayo matatalo. Gusto niyong ipalaganap ang kasiyahan ng hindi alam ang sakit. Pinuno ng Black Dragon Guild. Isang salamin, pakilabas. Tinanong ni Anastasia, sige. Anong gagawin mo rito? Sumagot si Kim Bong-jae, naalala mo ba noong lumaban tayo sa Demon King of Autumn Rain? Ginamit mo ang salamin para salagin ang sinag ng Demon King, pinahina siya, at pinalakas ang mga atake natin. Susubukan ko ulit iyon. Sabi ni Anastasia, ipaputok mo ba ang aura mo parang sinag? Sige, pero kaya mo bang gawin kasing lakas ng sa Demon King? Kung hindi sapat ang lakas, wala ring silbi ang salamin ko. Pinakalma siya ni Kim Bong-jae, huwag ka nang mag-alala riyan. Ang kailangan mo lang ay ikalat ang sinag ng mas malawak hanggat kaya mo. Sabi ni Anastasia, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo naisip ni Kim Bong-jae, hindi ko kayang makipagsabayan sa lakas lang gaya ng gutom na demonyo, at hindi ko rin kayang lumaban gaya ng master. Paano kung kaya kong gamitin ang espada gamit lamang ang kapangyarihan ng gutom? Kung ganoon, kaya kong patayin ang isang taong hindi pa nakaramdam ng gutom kahit kailan sa isang hiwa lang. Nagpatuloy siya, ang mga apostol ng kasiyahan, na hindi kailanman nakaranas ng malas, sakit o gutom. Aktibado ni Kim Bong-jae ang kanyang kakayahan, Demonic Heaven Divine Art, unang porma, espada ng gutom. Nagulat ang anding Evangelist of Happiness. Ano? Sumigaw si Kim Bong-jae, pinuno ng Black Dragon Guild. Sabi ni Anastasia, sige. Habang tinatamaan ni Kim Bong-jae ang lahat ng mga anak ng anding Evangelist of Happiness, sabi ni Anastasia, grabe. Naiintindihan ko na. Mahina ang mga tauhan ng constellation na iyon sa elemento ng martial art mo. Tumawa ang hire si Inquisitor, ahaha. Ang galing. Anong palabas ito? Reklamo ni Countess Nisha, bilisan. Nabutas ko na ang 2 sa emergency funds ko. Utos ni Paladin Viper. Papunta sila sa direksyon mo. Tapusin mo na. Sabi ni Master Alchemist, Seije. Buwisit. Ang kultong demonyo na ang may mga cool na eksena, bulong ni Kim Bong-jae sa sarili. Naisip niya, kaya ko ito. Hindi kami matatalo kung sama-sama kami. Panoorin niyong 6 lang kami pero matatalo namin ang milyong apostol. Magsaya kayo sa katotohanang walang imposible sa Thor. Panoorin niyong kaming mga dating api ng mundo ay bumaliktad ng tadhana. Sumigaw ang anding Evangelist of Happiness, ang lalakas ng loob ninyo, kayong mga erehe. Ano ng karapatan ninyong sirain ang aking utopia? Tignan niyo ang aming mundo ng kasiyahan. Walang kamalasan dito. Wala ni isang masamang alaala. Mas maganda ang mundong ginawa ko kaysa sa basurang mundong pinanggalingan niyo. Ang kapal ng mukha ninyong ipakita ang pagpapakunwari sa harap ko. Nakita ko na ang napakaraming mundo sa piling ni Elefant.
Paulit-ulit ang mga hiyaw ng pahirap kahit anong mundo ang aming mapuntahan. Libo-libo, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Pero sa mundong ito, isang sakripisyo lang ang kailangan para mamuhay ng walang sakit ang aking mga apostol. Kapag nagkasala ako ng isa, pinapalampas ninyo ang bilyon-bilyong iba pa. Lumabas ang system notification, ang daan papuntang impyerno ay laging nakabalot sa anyo ng kabutihan. Naggitngit ang Anding Evangelist of Happiness, ang kapal ng mukha ninyong insultuhin ang mundo ko samantalang kayo rin ay kasumpa-sumpa. Naisip ni Kim Gong-jae, ito ang impyernong nilikha ng Anding Evangelist of Happiness sa ngalan ng kabutihan. Isang matinding halimbawa lamang ito. Maaaring ang mga pagsubok na haharapin namin habang paakyat sa Tor ay hindi rin nalalayo. Kapag naubusan tayo ng pagkain, kapag wala na tayong yaman, kailangan nating gumawa ng mga desisyon bilang tagapangalaga ng Tor. Tinanong ni Anastasia, ano sa tingin mo, Death Sovereign? Handa ka na bang maging hari na? Sumigaw ang Anding Evangelist of Happiness, sagot, ipokrito. Masasabi mo bang impyerno ang mundo ko? Hindi ka makasagot. Ibig sabihin, may konsensya ka pa. Layas! Hindi ko matatanggap ang basurang tulad mo bilang bagong Panginoon ko. Sumagot si Kim Gong-jae, hindi makakasagot ako. Papatayin ko kayong lahat at gagawin kayong isa sa aking 100 kaluluwa. Ang lahat ng mapapatay ng aking espada ay magiging bahagi ng aking 100 kaluluwa. Kung nanaisin ko, maaari ko kayong buhayin muli na buo pa rin ang mga alaala nyo. Papatayin ko kayong lahat upang manatili pa rin kayong buhay sa mundong ito kapag muling tinawag. Sisiguraduhin kong mabubuhay kayo ng masaya magpakailanman. Walang sakit at walang alaala. Kakanta na lang kayo sa tuwa habang nabubuhay. Nagpatuloy siya, hindi lang ikaw ang kausap ko. May mga tao sa mundong ito na sobrang sama, na wala ng pag-asa pang magsisi, na ang kasalanan ay hindi na mga espiritong puno ng hinanakit na nagnanais ng panibagong buhay, pero hindi nila makamit. Simula ngayon, ako na ang papatay sa kanila. Papatayin ko silang lahat at muli silang bubuhayin bilang bahagi ng aking 100 kaluluwa. Lagi silang mananatili sa aking anino at babayaran ang kanilang karma. Habang nakikinig ang mga bata ng Anding Evangelist of Happiness, napasigaw ang Anding Evangelist of Happiness, sinungaling. Lahat masasamang tao at espiritong puno ng hinanakit. Walang mortal na kayang gawin yan. Sabi ni Kim Gong-jae, hindi mo ba naiintindihan? Kaya ko ring likhain ang utopiyang ipinagmamalaki mo. At higit sa lahat, hindi ko kailangang magsakripisyo ng kahit sino. Ilang sandali pa, tinanong ni Anastasia, Death Sovereign, handa ka na bang maging hari namin? At sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, ito ang sagot ko. Kim Gong-jae ay naghayag, kung ang lahat ng mundo ay impyerno, kung gayon ako ang magiging mas mabagsik na impyerno. Ang aking impyerno ay mas makatarungan kaysa sa iyong impyerno. Naisip ni Kim Gong-jae, ito ang landas ng hari na pinili ko. Nagtanong si Paladin, Death Sovereign, anong ibig mong sabihin? Sumagot si Kim Gong-jae, ang sinabi ko ay totoo. Alam kong nakapatay ka ng ilang tao habang umaakyat sa Tor. Sigurado akong nangyayari pa rin ito sa dilim. Hindi ko masasabi na mali ang mga paraan nyo. Wala akong kakayahan o kumpiyansa na magsabing mas magaling ako kaysa sa inyo. Pero kung kailangan niyong pumatay, dalhin niyo sila sa akin. Sumigaw si Heresy Inquisitor, naiintindihan ko. Napakagandang ideya, Death Sovereign. Nagtanong si Anastasia, ano nang pinagsasasabi mo? Sagot ni Heresy Inquisitor, isipin mo. Ang kakayahan ng Death Sovereign ay parang portable na kulungan. Kaya niyang tawagin ang isang patay na may buong alaala ng kanyang nakaraang buhay. At dahil patay na sila, hindi na kailangan ng anumang yaman. Kapag iniutos ng Death Sovereign na huwag na silang magkasala, wala na silang magagawa kundi sumunod dahil siya na ang Sabi ni Paladin, gamitin ang kakayahan ng Death Sovereign bilang kulungan. Ngumiti si Heresy Inquisitor. Aha! Siguradong matatakot ang mga kriminal. Death Sovereign, isang hari na tinatanggap ang mga dapat mamatay. Swak na swak sa pangalan niya. Bilang pinuno ng grupo ng mga ngalakal. Sabi ni Countess Nisha, hindi masama. Alam mo naman na mas mataas ang antas ng krimen sa Tor kaysa sa labas. Laging puno ang mga kulungan at sobrang laki ng ginagasto sa kanila. Sabi ni Paladin, hindi ko alam. Inaamin kong epektibo ito. Pero hindi ba't masyadong mabigat ito para sa isang tao? Nagtanong si Anastasia, sigurado ka bang kaya mo ito?
Naisip ni Kim Bong-jae, nagsisisi sila na isinama ako sa mundo nila, kahit ako mismo ang pumilit. Ang leader ng Black Dragon Guild ay isang mabait at marangal na tao. Sumagot siya ng malakas, kaya ko ito. At sa isip, balang araw, malalaman ko rin ang mga tunay nilang pangalan. Sabi ni Kim Bong-jae, ano nang gagawin? Hindi ko kayo pipigilan kung nais niyong ipagpatuloy ang laban, pero tapos na ang lahat. Kukunin ko na ang utopia na ipinagmamalaking niyo. Sumagot ang Undying Evangelist of Happiness, hindi lang ako bahagi ng Diyosa ng Proteksyon, ako rin ang Undying Evangelist of Happiness na pinamumunuan ang milyon-milyong alagad. Kapag tinanggap mo ako, automatikong magiging alagad mo rin ang lahat ng iyon. Nakasisiguro ka bang hindi mo ako sasaktan gamit ang mga alagad mo? Tanong ni Kim Bong-jae. Sumagot si Kim Bong-jae, hindi mo gagawin. Noong sinalakay mo ang mundo ni Laviel, ang tinawag ko lang ay mga miyembro ng demonic cult. Pwede ko namang tawagin ang mga taga-Orthodox Murim, pero hindi ko ginawa. Laban iyon sa prinsipyo ko. Hindi dapat pinamumunuan ng isang tagapagmana ng demonic cult ang mga ganoong tao. Kahit pa milyon o bilyon ang alagad mo, hindi mahalaga. Mabuhay ka na lang ng masaya dito gaya ng dati. Bumulong ang Undying Evangelist of Happiness, Anne. Miss Lefanta I. Jimny. Lumabas ang notifikasyon mula sa sistema, ang sacrifice word ay naghihintay ng iyong desisyon. Kasunod nito, ang sacrifice ay nagsasabing, ang pangalan ko ay sacrifice. Sunod, maaari mong ipalit ang sakit ng isa sa kaligayahan ng iba. Isa pa, mas inosente at mas marangal ang taong may sakit, mas masidhi ang kaligayahang malilikha. Sumunod, ang Diyosa ng Proteksyon ay sinisipsip ang kanyang bahagi. At pagkatapos, lalong naging malinaw ang pag-iral ng Diyosa ng Proteksyon. At sa wakas, nalinis ang yugto. Nalinis ang ika-28 palapag. Sabi ni Anastasia, mukhang ang impormasyon talaga ang pinakamahalaga sa paglilinis ng mga yugto. Ang dali kapag alam ang kahinaan ng boss. Handa na kaming tumakbo nang nahulog kami sa gitna ng digmaan, pero... Sabi ni Kim Bong-jae, hindi pa tapos ang raid. Balak kong linisin hanggang ika-30 palapag ngayon. Nagulat si Anastasia at ang iba. Nagtanong si Paladin. Sabi ni Anastasia, Death Sovereign hindi, Kim Bong-jae, masyado kang nagpupursige nitong mga nakaraang araw. Wala ka pang isang araw na pahinga mula sa kwento ng Somiwin Academy. Naisip ni Kim Bong-jae, siguro nga ganun ang dating sa leader ng Black Dragon Guild. Na, medyo napapadalas ang pagpupursige ko. Sabi ni Anastasia, kaya dapat kang magpahinga. Sagot ni Kim Bong-jae, tatapusin ko ang hanggang ika-30 palapag ngayon, saka ako magpapahinga. Sabi ni Anastasia, nakinig ka ba sa sinabi ko? Sabi ni Kim Bong-jae, leader ng Black Dragon Guild, daan-daan libong tao ang nadaragdag sa populasyon ng Tor bawat araw. May mga masasama sa kanila. Kailangan nating bumalik at pamahalaan sila. Buntong hininga si Anastasia, wala akong maipapalit doon. Sabi ni Kim Bong-jae, huwag kang mag-alala. Magaling akong magpahinga kapag kailangan. Magugulat ka kung paano kami nagpapahinga ni Laviel. Sumagot si Anastasia, wala akong interes kung paano magpahinga ang bagong kasal. Sabi ni Kim Bong-jae, kung ganon ang pagkabahala mo, tulungan mo akong pumili ng singsing mamaya. Kailangan ko bigyan ng singsing si Laviel, pero hindi ako marunong sa ganoong bagay. Sagot ni Anastasia, dapat ang pinakamagandang singsing sa buong mundo ang ibigay mo sa kanya. Ngumiti si Kim Bong-jae. Paano nangyari na ako ang naging tagapili ng damit? Sabi niya, salamat sa lahat. Nagkibit balikat si Anastasia. Sige na. Hindi na ako magsasalita pa. Sabay silang nagsabi, ipadala. At sila ay bumalik sa aklatan. Naisip ni Kim Bong-jae, ito na. Pinapakita ang halaga ng aming mga ranggo sa pamamagitan ng purong kasanayan, hindi dahil sa kapangyarihan. Pati na rin bilang isang koponan. Ang labis na agwat ng kapangyarihan. Wala silang magiging pagkakataon na magdulot ng gulo sa loob ng ilang panahon. Biglang napansin ni Kim Bong-jae ang isang bagay at nagsabi, Jenen. Tiningnan niya si Humustra na malalim ang iniisip. Nagsabi si Humustra, maligayang pagdating. Binabati. Akala ko kailangan niyong magpursige pa sa raid, pero mukhang na-misunderestimate ko ang sinerhiya na mayroon kayo kapag nagsama-sama. Isipin mo na natapos ninyo ang isang mundo na may konstelasyon na nagmamagaling ng mabilis at madali. Naisip ni Kim Bong-jae, binabati kami ng bibig, pero may katwiran na hindi siya masaya.
Sinabi ng tagapagsalaysay, tungkol sa Librarian in a Corner, ang Librarian in a Corner ay mahilig sa mga kwento. Nasisiyahan siya sa mga karakter na dumaan sa paghihirap, pagsubok, hindi inaasahang mga pagsubok, at hindi tiyak na katapusan. Hindi niya gusto ang mga madaling tagumpay o halatang pagkatalo. Nagsabi si Humustra habang binabasa ang mga stats, character window. Mga paboritong genre, fusion, romansa, suspense, adventure, kasaysayan, digmaan, sports, sci-fi, mitolohiya, kwento. Hindi gusto ng mga genre, wala. Mga paboritong karakter, Constellation Killer, Death Sovereign. Hindi gusto ng mga plot, mga kwentong hindi natap. Nagsabi si Humustra, noong una, ang uri ng elemento ng Undine Evangelist of Happiness ay masyadong mahina laban sa Demonic Heaven Divine Art bilog ang swerte niya. Yitay, kaya isang hangal. Mas magiging patas sana ang laban kung humingi siya ng tulong sa ibang mga konstelasyon. Naisip ni Kim Gong-jae, idinagdag ang pangalan ko sa listahan ng mga karakter na gusto ng librarian. Tulad ng sinabi niya, pinakagusto niya ang Chi Constellation Killer. Nagsabi si Humustra, kung gayon, anong susunod na pipiliin mo? Kung nais mo, maaari kong magrekomenda sa'yo. Naisip ni Kim Gong-jae, para mailista ang pangalan ko sa tabi ng Chi Constellation Killer, ibig sabihin nito, ako ang pangalawa sa pinakamahusay. Nagsabi si Kim Gong-jae, ang karakter na pinakagusto mo ay si Lefanta Aijim. Paano ko ikukumpara? Nagsabi si Humustra, yanan? Mahirap sagutin yan. Ikaw at ang Constellation Killer ay magkaibang magkaiba. Kung ang Constellation Killer ay isang lalaking pinabigat ng lahat ng kamalasan ng mundo, ikaw naman ay parang chocolate ice cream. Nagsabi si Kim Gong-jae, chocolate ice cream. Nagsabi si Humustra, matimtim ka sa labas at mukhang mapait. Pero kapag kinagat kita, matamis ka pala. Nagsabi si Kim Gong-jae na pagdesisyonan na namin ang susunod na apokalipsi. Lefanta Aijim Epic. Ipinakita mo ito sa amin pagkatapos naming malinis ang Chronicles of the Heavenly Demon. Nagsabi si Humustra, ang mamatay sa kamay ng pangunahing karakter, hindi ba't iyon ang pinakamahusay na epilogo na maaaring mangyari? Death Sovereign. Alam kong tinuturing mong arch-nemesis mo ang Constellation Killer. Sigurado akong tinatago pa niya ang aklat tungkol sa kanya. Nagsabi si Humustra, pero ang Lefanta Aijim Epic ay hindi isang apokalipsi. Maaari lamang akong magpakita ng mga mundo na nagtataglay ng malupit na wakas. Ang Lefanta Aijim Epic ay patuloy pa. Hindi ako makikialam. Nagsabi si Kim Gong-jae, hindi ko kayang, nagsabi si Humustra, pero ayaw mo bang makita ito? Ang iyong dalawang paboritong karakter na magkasama sa isang eksena. Nagsabi si Kim Gong-jae, ang genre ng susunod na yugto na pinili mo ay... Nagsabi si Humustra, crossover. Naisip ni Kim Gong-jae, isang malupit na tadhana ang naghihintay sa mga mahulog sa tukso ng mga kwento. Ang mga tao na hindi matutong magkaiba ang realidad at kathang-isip ang mga obseso sa mga kwento at ang mga nag-aaksaya ng buhay para dito. Nagsabi si Humustra, para sa kanila, ang realidad ay isang mundo na hindi maaaring maging kwento. Walang twist sa realidad, walang nakakagulat na katapusan. Ang mga tao ay tao lamang, hindi mga karakter. Ang ganitong pagkadismaya sa tunay na mundo, pagkapuot sa sangkatauhan, at pagsamba sa mga kwento ito ang bumubuo sa mga tinukso ng mga kwento. Naisip ni Kim Gong-jae, narito sa harap ko ang isang tao na nasa rurok ng ganitong uri ng Nagsabi si Humustra, ang Lefanta Aijim at ang crossover mo tiyak na isang nakakaakit na alok. Pero lahat ng kwento ay may karapatang magtapos ayon sa sarili nilang paraan. Para ako makialam di. Naisip ni Kim Gong-jae, nag-aalangan siya. Aha, kung ayaw mo itong makita, ayos lang. Alok lang naman yon, wala nang iba. Nagsabi si Kim Gong-jae, may kontrata akong nilagdaan sa Tor. Ang mga konstelasyon na may kontrata lamang ang maaaring pumasok sa Tor. Nagsabi si Humustra, isa akong uri ng nangungupahan dito. Bilang kapalit ng pagpapahiram ng isang palapag ng Tor, marami akong limitasyong kailangang sundin. Nagsabi si Kim Gong-jae, halimbawa. Nagsabi si Humustra, magbigay lamang ng apokalipsi sa mga tao. Ang Lefanta Aijim Epic ay hindi maituturing na apokalipsi. Ang kontrata ay kontrata at hindi ko ito maaaring labagin dahil lamang gusto ko. Ayokong magalit ang master ng Tor. Mas mababa ang ranggo ng nangungupahan kaysa sa may... Nagsabi si Humustra, karagdagan pa sa totoo lang. Hindi ako magaling sa laban. Hindi lang ako, marami sa mga konstelasyon ang pareho.
Wala akong silbi kundi isang ordinaryong mambabasa kung wala ang mga libro ko. Nagsabi si Kim Bong-jae at nagsabi si Humustra, wala na akong mga libro. Nagsabi si Humustra, naiintindihan mo ba kung anong ibig kong iparating ngayon? Nagsabi si Kim Bong-jae, hindi mo dapat labagin ang kondisyon ng kontrata. Maliban na lamang kung may kagyat na pangyayari. Nagsabi si Humustra, Youth, ibigay mo sa akin ang Lefanta I Gym Epic ngayon na. Walang mali sa pakikitungo ko sa iyo hanggang ngayon. Ang magtaksil sa akin ng ganito nasasaktan ako. Ito ang dahilan kung bakit marami sa mga kwento ang nagbabala sa akin na huwag magtiwala sa mga tao. Naisip ni Kim Bong-jae, wala siyang kwenta sa pag-arte. Nagsabi si Kim Bong-jae, ibigay mo na. O papatayin kita, ikaw na malibog. Nagsabi si Humustra, perverted bastard. Hindi ba't sobra ka na? Nagsabi si Kim Bong-jae, ano pa ang tawag mo sa isang tao na nangungulekta ng buhok at mga kuko ng iba? Hindi ba't sinabi mo na ang pangarap mo ay mamatay sa kamay ni Lefanta I Gym? Akala mo ba normal lang na gustuhin mong patayin ka ng paborito mong karakter? Nagsabi si Kim Bong-jae na may ngiti sa labi, aha, ganun ba? Ako rin ba ang paborito mong karakter, ha? Anong tingin mo? Dapat ko bang tuparin ang iyong pangarap? Nagsabi si Humustra, iibibigay ko sa iyo. Sinabi ng mensahe ng sistema, Lefanta I Gym Epic, genre, hindi makikita sa kasalukuyang ranggo. Hirap, hindi makikita sa kasalukuyang ranggo. Bilang ng mga kalahok, hindi makikita sa kasalukuyang ranggo. Status, kasalukuyang nagpapatuloy. Panimula, hindi makikita sa kasalukuyang ranggo. Nagsabi si Kim Bong-jae, habang binabasa, hindi ko ito makita at hindi ko rin mabasa. Nagsabi si Humustra, kasi pinayagan kita na tingnan ang mga apokalipse. Ang lahat ng mga libro dito ay mga ipinagbabawal na libro, hindi pinapayagan na basahin ng mga tao. Nagsabi si Kim Bong-jae, kung ganun, ipaliwanag mo. Nagsabi si Humustra, si Lefanta I Gym ay may parehong bayan na katulad mo. Nagsabi si Kim Bong-jae, ano? Nagsabi si Humustra, ipinanganak siya sa parehong mundo at rehiyon at pareho ang uri ng nilalang sayo. Hindi lang yon, pareho pa kayo ng apelyido. Binigyan niya ang kanyang sarili ng apelyidong I Gym gamit ang wika ng isang rehiyon na tinatawag na England. Nagsabi si Kim Bong-jae, ikaw ay I Gym. Nagsabi si Humustra, opo. Ang I Gym ay homonym ng Ikim. Nagsabi si Kim Bong-jae, Ikim. Nagsabi si Humustra, tama. Ang Constellation Killer ay tinawag sa ibang mundo noong siya ay bata pa. Isa siyang high schooler noong panahong iyon. Dumaan siya sa matinding pagsubok. Ngunit, dahil doon, nakakuha siya ng mga superpowers at nagtagumpay sa mga pagsubok sa ibang mundo. Nagsabi si Kim Bong-jae na pumipigil. Teka, iyon? Nagsabi si Humustra, opo. Ang genre ng Lefanta I Gym Epic ay high schooler na pumunta sa ibang mundo at nagdulot ng kaguluhan. Ito ay isang isekai. Nagsabi si Kim Bong-jae, nabalitaan ko na ang genre na yon ay nawala na tulad ng mga dinosaur noong bata ako. Nagsabi si Humustra, ang Constellation Killer ay hindi na bata para tawaging isang high school student pero hindi naman tamang sabihing nagdudulot lang siya ng kaguluhan sa ibang mundo. Dumaan siya sa hindi mabilang na mga pagsubok at hirap para makarating kung nasaan siya ngayon. Nagsabi si Kim Bong-jae, habang napapansin, ang mga nilalaman ng libro ay lumalabas. Narasyon, deskripsyon ng libro, ng matagal na panahon, may mga taong nakatira sa patay na katawan ng Ancient Dragon Emperor. Nagsimula ang Constellation Killer sa ika-20 palapag na sa ngayon ay iyon na. Doon siya nagsimula sa kanyang paglalakbay. Ang mga tao ay nagnanais ng isang bayani dahil wala silang bayani sa kanilang kalagitnaan. Ang paglalakbay na iyon ay para magtatag ng isang bansa. At ngayon, ang Constellation Killer ay nanirahan sa ika-50 palapag. Nagsabi si Humustra, ang Constellation Killer ay karaniwang nasa ika-50 palapag sa lahat ng oras. Nagsabi si Kim Bong-jae, naiintindihan ko. May problema pala. Nagsabi si Humustra, hindi mo pa natatapos ang hanggang ika-50 palapag. Baguhan ka pa lang sa teknikal na aspeto. Nagsabi si Kim Bong-jae, ang mga palapag sa ibaba ng ika-50 ay para sa mga baguhan. Nagsabi si Humustra, ang ika-50 palapag ay isang espesyal na lugar. Hindi pinapayagan ang mga baguhan na ipadala doon. Nagsabi si Kim Bong-jae, pinaghirapan namin para makarating dito.
Nagsabi si Humustra, simula sa ika-50 palapag, kailangan mong makipaglaban sa mga mang-uho mula sa ibang mundo. Nagsabi si Kim Bong-jae, tama ang sinabi ng Guardian. Kaya't siguro ito ay isang proteksyon upang hindi tayo makipagkumpetensya laban sa kanila hanggang sa ika-50 palapag. Nagsabi si Kim Bong-jae, signifika ba na hindi mo ako pwedeng ipadala sa ika-50 palapag anuman ang mangyari? Nagsabi si Humustra, hindi. Posible naman kung ang magpapadala sa iyo ay magbabayad ng kaukulang halaga. Nagsabi si Kim Bong-jae, hindi importante. Magbabayad ka na rin ng halaga. Nagsabi si Humustra, well. Bilang paghihigpit, limitahan mo lang ito sa iyong sarili. Nagsabi si Kim Bong-jae, sige. Ipadala mo ako sa ika-50 palapag. Nagsabi si Humustra, huwag mong pagsisisihan. Nagsabi si Kim Bong-jae, pupunta ako para hindi magsisi. Sinabi ng mensahe ng sistema, ina-appoint kita bilang karakter ng Lefanta iGym Epic. Sinabi ng error ng sistema, access denied. Error code, abnormal access detected. Penalty ay ipinatong sa librarian in e-corner. Nagsabi si Humustra, gagamitin ko ang aking otoridad. Sinabi ng babala ng sistema, penalty ay ipinatong sa librarian in e-corner. Nagsabi si Humustra, wala itong pumunta ka, Death Sovereign. Pumunta ka at makipagtagpo sa Constellation Killer. Sinabi ng alerto ng sistema, isang hindi pinangalanang residente ng Tor ay pumasok sa ika-50 palapag. Nagsabi ang Goddess of Protection sa kanyang sarili, naalala ni Kim ang araw na unang nahulog siya sa mundong ito. Nagsabi ang Goddess of Protection kay Lefanta iGym, binabati kita. Napili ka bilang bayani na magliligtas sa mundong ito. Nagsabi si Lefanta iGym habang tinatakpan ang mata mula sa liwanag, isang anghel. Nasaan ako? Nagsabi ang Goddess of Protection, ako ang Goddess of Protection. Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa iyo at gagabay sa iyo sa daraanan mo. Marami kang hindi pa alam, ngunit ibig sabihin nito ay matututo ka ng marami. Nagsabi si Lefanta iGym, kanina lang ay nasa paaralan pa ako Nagsabi ang Goddess of Protection, opo, ang isang batang tao ay minsang gumagawa ng masamang bagay nang hindi naman. Sa kasamaang palad, ikaw ay naging biktima ng mga halimaw at bumagsak dahil hindi mo ito kayang harapin. Nagsabi si Lefanta iGym, bumagsak ako At sinabi niya sa sarili, naalala ko na. Nakalak ang pinto ng rooftop ng paaralan. Kaya't umakyat ako doon sa pamamagitan ng bintana ng klase sa ika-5 palapag. Nakakatawa, nang makarating ako roon, pakiramdam ko ay mas buhay pa kaysa dati. Isang tao sa karamihan ang nagsabi, hoy, tingnan mo dyan. Sino yon? Nagsabi si Lefanta iGym sa kanyang sarili, isang pakiramdam na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko ang lumitaw ng talagang sinubukan kong mabuhay. Isang babae ang nagsabi, baliw na ba siya? Hindi ba natin kailangang gawin ang isang bagay? Nagsabi si Lefanta iGym sa kanyang sarili, ngayon na gusto ko ng sumuko, pakiramdam ko ay buhay na buhay ako. Sabi nila, magsisisi ka pagkatapos mong magtangkang tumalon. Ako kaya ay magsisisi. Inalis ni Lefanta iGym ang kanyang mga sapatos. At ang kanyang telepono, sinabi ng kanyang telepono, isang text message at 36 na iba pa. Confirm. Ipinagpag ni Lefanta iGym ang kanyang telepono at nagsabi, sana masira ang buhay niyo magpakailanman. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalon mula sa gilid ng gusali ng paaralan. Ipinapadala ang kanyang mensahe sa 36 na tao na nagsasabing, kayo ang pumatay sa akin. Huwag kalimutan. Kayo ang pumatay sa akin. Biglang nagsabi ang Goddess of Protection, ako ang Goddess of Protection. Marami akong kapangyarihan, idol, malasakit, panalangin, sakripisyo, kaligtasan. Sa aking mga kapangyarihan, wala kang hindi kayang gawin. Maaari kang maging kahit anong nais mo. Ano ang nais mong maging, bayani? Balik sa kasalukuyan, si Kim Bong-jae at ang Sword Emperor ay nakatingin sa harap. Sinabi ng notification ng sistema, pumasok ka sa ika-50 palapag sa pamamagitan ng hindi normal na paraan. Sinabi ng notification ng sistema, ang proteksyon ng librarian in e-corner ay Sinabi ng notification ng sistema, ang beginner protection system ay pinaus. Sinabi ng notification ng sistema, ang beginner privileges ay pansamantalang tinanggal. Nagsabi si Kim Bong-jae sa kanyang sarili, ito ay mga nakakatakot na babala. Nagsabi si Kim Bong-jae, sila Yigi.
Nagsabi ang Sword Emperor, naku, matagal-tagal na rin mula nang makarating ako dito. Parang isang siglo at kalahati na, pero wala pa ring nagbago. Nagsabi si Kim Gong-jae sa kanyang sarili, mukhang ang Guardian Ghost ay nandito na dati. Sana siya ang magsilbing gabay. Tinanong ni Kim Gong-jae ang Sword Emperor, ano yung mga spires na yon? Nagsabi ang Sword Emperor, mga Mage Towers. Ang iba sa mga ito ay nandito na ng mahigit sa 1,000 taon. Sila ang mga taong pinili na manatili rito sa halip na magpatuloy sa pag-akyat ng Thor. Anuman, mas mabuting huwag mong lapitan sila. Huwag mong tingnan, sa totoo lang. Nagsabi si Kim Gong-jae, nagsabi ang Sword Emperor, kasi matutukoy nila na tinitingnan mo sila kung tititig ka ng higit sa 23 segundo. Ang bilang na 23 dito ay may parehong kahulugan ng bilang na 18 sa inyong mundo. Isang sistema ng seguridad na parang, anong 23 ang tinitingnan mo? Nagsabi si Kim Gong-jae sa kanyang sarili, anong kalokohan? Ang bilang 18 sa Korean ay may napakagandang pagkakapareho sa pagbigkas ng salitang freak sa Korean. Nagsabi ang Sword Emperor, tama. Dati may 6 na tower sila pero sinira ko ang isa. Sigurado akong mababaliw sila kapag nalaman nilang bumalik ako bilang isang multo. Susundan ka nila hanggang sa mga dulo ng impyerno gamit ang lahat ng lakas nila, kaya itago mo ako. Nagsabi si Kim Gong-jae sa kanyang sarili, mas parang troll siya kaysa gabay. Sinabi ng notification ng sistema, ang Void Venom ay pumasok sa iyong katawan. Tumingin si Kim Gong-jae sa kanyang kamay na sinabi ng notification ng sistema, ang progress rate ng Venom ay kasalukuyang nasa level 1. Nagsabi si Kim Gong-jae, ano ito Void Venom? Sinasabi nitong pumasok ito sa katawan ko. Nagsabi ang Sword Emperor. Parang bumalik na ako dito. Isang lason na kumalat sa buong ika-50 palapag. Ayon sa sabi, ang dating namumuno sa palapag na ito ay sobrang masama sa pagpapabor. Kaya nagsimula ang Midnight Liberation War o kung anuman ang tawag doon. Nang matay siya, hindi maganda ang kamatayan niya kaya isinumpa ang mundo bago mamatay. Ang sumpang iyon ay naging lason na ito. Nagsabi si Kim Gong-jae, medyo masama. Nagsabi ang Sword Emperor. Parang ang zombie virus na ipinamigay ng Constellation nang mamatay siya sa Murim World. Nagsabi si Kim Gong-jae, ano? Ang mga tao ay nabubuhay dito kahit na ang lason ay kumalat sa buong palapag. Nagsabi ang Sword Emperor, well, ang mga taong nakarating dito ay kadalasang may aura, isang skill, o may proteksyon mula sa kanilang constellation. Ano ang dapat ikaw din ay magprotekta gamit ang aura? Nagsabi si Kim Gong-jae, anong mangyayari kung hindi ko gagawin? Nagsabi ang Sword Emperor, makakakuha ka ng kakaibang itsura at mental state. Biglang may lumabas na malaking palaka sa harap nila. Tumakbo sila Kim Gong-jae at Sword Emperor habang sinabi ni Kim Gong-jae, ano ba yon? Nagsabi ang Sword Emperor, siguro tao, katulad mo. Well, baka mga 20 taon na ang nakaraan. Habang papalapit ito kay Kim Gong-jae, tumakbo siyang mas mabilis. Biglang bumagsak ito sa lupa, binasag ito. Lumipad si Kim Gong-jae at nagsabi, freak. Inatake ni Kim Gong-jae ang nilalang gamit ang malakas na slash at nagsabi, patay na ba? Nagsabi ang Sword Emperor, pasensya na, nakalimutan kong ipaalam sa iyo ito, pero mula ika-50 palapag pataas, papasok tayo sa demonic realm. Madalas kang mapapahamak kung susundin mo ang karaniwang pag-isip. Kung natatakot ka, pwede mong patuloy na tingnan ang Mage Towers. Kung tititig ka sa kanila ng higit sa 23 segundo, tatanungin ka nila, anong kalokohan ang tinitingnan mo? Kung humingi ka ng tulong, darating ang mga mages sa mga walis upang iligtas ka. Maganda, di ba? Nagsabi si Kim Gong-jae, ano ang kailangang bayaran ko kapalit? Nagsabi ang Sword Emperor, pere, matalino ka. Kailangan mong pumirma ng kontrata na magiging alipin ka nila sa loob ng 12 taon. Paparangalan ka nila dahil sa iyong SES rank na skill. Isang lalaki mula sa malayo ang sumigaw, ikaw dyan. Tumakbo dito. Tumakbo ka rito. Nagmumura si Sword Emperor habang si Kim Gong-jae ay sumulyap sa kanya. Inatake ni Kim Gong-jae ang lalaki, kaya't nagsabi si Sword Emperor, na-impress ako. Medyo inosente ka, pero matalino ka pa rin. Nagpatuloy sa pagsigaw ang lalaki, tumakbo ka rito. Bilisan mo. Habang ang anyo nito ay nagbago, naging isang malaking halimaw ito, patuloy pa ring sumisigaw, dito. Bilisan mo.
Nagsabi si Kim Bong-jae, ganito ba ang buong lugar? Nagsabi ang Sword Emperor, may mga eksepsyon, pero karamihan. Umalinggaw ang boses ni Lefanta Jim, maligayang pagdating sa demonic realm, kung saan ang kosmikong takot ay sumasayaw. Napagtanto mo na ba ngayon na ang aking mga proseso ng pag-isip ay napakakaraniwan? Nagpatuloy ang boses ni Lefanta Jim sa mga iniisip ni Kim Bong-jae, yuko ang iyong ulo, banyaga. Kung hindi, ikaw ay mamamatay kasama nila. Nagpakita si Lefanta Jim, pinuputol ang mga halimaw na parang mantikilya. Nagsabi si Kim Bong-jae, kahit gawin mo yan, maghihiwalay lang sila at magbabalik loob. Tumingin si Kim Bong-jae sa mga halimaw na gulat at nagsabi, hindi ba? Nagsabi si Lefanta Jim, para pumatay ng isang bagay gamit ang one-killed Yui bisection, kailangan mong putulin ito sa dalawang pantay na kalahati, tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan nito. Susunod, ipinagpag niya ang espada at walang kahirap-hirap na pinutol ang halimaw sa kanilang harap. Huminga ang halimaw, tumakbo ka dito bilisan. Nagsabi si Lefanta Jim, ang tunay na katawan ng sumisigaw ay nasa sigaw. Patayin ito sa pamamagitan ng tunog. Pumunta siya palayo ng walang salitang sinabi. Nagsabi si Kim Bong-jae sa Sword Emperor, Hunter. Nagsabi ang Sword Emperor, hindi siya tumanda. Anak ng Nyi. Bumulong si Kim Bong-jae, Lefanta Jim B. Habang isinusumpa ni Lefanta Jim ang kanyang espada, sinabi ni Kim Bong-jae sa kanyang sarili, ang Constellation Killer. Nagsabi si Lefanta Jim, kilala mo ako. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.